Wow! Ako si Bulakenyong Gala, isang vlogger, isa din po akong singer, isa din po akong teacher, at isa po akong proud overseas Filipino worker. Nakikita ko lamang itong structure na to madalas dito sa Saraburi, pero hindi ko alam kung ano ang itsura sa loob. It looks like it's a temple, but actually parang temple talaga ito. Hindi ko alam kung ano itsura. Pasukin kaya natin, guys. Pero bago yan, since nagugutom ako at hindi pa ako nagbe-breakfast, tara kain muna tayo ng inihaw na manok. Napakamura at napakasarap nga ng mga inihaw na pagkain dito sa Thailand, like inihaw na manok at inihaw na pork. At isa pang nakakatuwang fact dito sa Thailand ay kahit na nasa kaliblib-libliban at kasulok-sulukan ng Thailand, ay hindi nawawala ng 7-Eleven. And don't be surprised kasi kahit saang banda ng Thailand o kahit saang bahagi ng Thailand ay may naglalakihang mga Buddha structures dahil nga ang Thailand is a Buddhist country. At handa na ba kayong pasukin yung sinasabi kong building kanina? Ang pangalan pala nito ay Wat Cheng Khao. Dito matatagpuan yan sa Saraburi, Thailand. At here we are sa entrance ng temple na ito. Gaya nga nasabi ko sa inyo in my previous vlogs, na patuloy ang pagre-renovate at pagre-reconstruct ng kanilang mga temples. Hindi sila tumitigil hanggat hindi napapaganda ang temples at minemaintain naman talaga nila ang mga temples dito sa Thailand. Just like this. At yan nga ang kanilang way to respect at pagpapakita ng importansya at halaga sa kanilang religion at dito sa mga temples na nasa country nila. When you come to visit Wat Cheng Khao dito sa Saraburi, Thailand, ay maging prepared kayo dahil napakataas na hagdan ang mga aakyatin ninyo. Pero gaya nga ng pagtupad ng inyong mga pangarap, kailangan nyo rin namang umakyat ng napakataas na hagdan. Hindi ba? Para makamit ang tagumpay sa huli. Kasi nga doon sa pinakataas o pinakarurok ng building na ito makikita yung highlight ng lugar na ito. Napakaganda nun. Pag nakita ninyo, ipapakita ko sa inyo yan dito mamaya. Dito pa sa loob ng building na ito ay matatagpuan ng iba't ibang mga shrines at mga temples din. And guys, just another reminder, kung kayo ay may fear of heights, this place is not for you. Charot! Pero talaga seryoso dahil ako'y lulan-lula. Wala naman akong fear of height. Pero habang pinapanig ko itong lugar na ito ay sobrang nalulula ako. Ayokong tumingin sa baba dahil kita mo nga halos ang buong Saraburi pag nandito ka sa taas ng building. Well, may solusyon dyan. Huwag na lang kayong tumingin sa baba o ipikit nyo na lang ang inyong mga mata pag kayo ay nandun na sa pinakataas. Dahil nga I'm telling you, talagang mataas yung lugar. And there's another thing na na-amaze ako, guys. Another wonder na sobrang nagpa-amaze sa akin ay may mga man-made waterfalls sa loob. Imagine ninyo, mga gigantic na waterfalls ay na-construct nila dito sa building na to. Bakit nga sobrang amazing? Kasi nga sa labas, parang napaka-plain and simple ng pagkakakonstruct dito sa building na to. Yung pala ay may mga itinatagong napakagandang places at magagandang tanawin mismo sa loob. Bukod sa mga Buddha shrines, temples, waterfalls, at kung ano-ano pang mga tanawin, meron pang mga kuweba na man-made din dito. Ipapakita ko sa inyo lahat yan mamaya. At hindi talaga ako makapaniwala. It's really unbelievable how they constructed these things dito sa loob ng building na to. Ito palang nakikita ninyo sa vlog ay ang likod ng waterfalls, yung napakataas na waterfalls na pinakikita ko sa inyo kanina. May isang parang man-made tunnel dito na pag pinasok mo at lumabas ka, ay nandyan makikita mo agad yung napakalaking waterfalls dyan sa labas. O diba, paano hindi ka ma-amaze? Halos lahat ng magagandang structures na nasa Saraburi, Thailand, matatagpuan dito sa isang building lang na ito. At mga mare at pare, hindi nyo kakayanin ito. May plot twist tayong inaantay o merong catch sa vlog na ito. Iyan ay ang free entrance. Wala kang dapat bayaran para makita mo at makapasok dito sa temple na ito. Everything is for free. Oh guys, hindi nyo kinaya yun, di ba? At eto na, nasa kalahatian na tayo o half part na ng building. Dito natin makikita yung man-made cave na sinasabi ko sa inyo kanina. Pero kidding aside guys, para ako nakaramdam ng takot nung pinasok ko yung man-made cave na ito. Kasi since mag-isa lang ako at napakatahimik nung cave, parang nai-imagine ko na nasa isang horror house ako. Alam niyo yung horror house sa mga carnival o mga peryaan sa Pilipinas na pumasok ka and then lalakad ka lang sa loob at hahanapin mo yung daan papunta sa labas. Ganon yung feeling. So kung kayo ay may fear of darkness o takot sa madidilim na lugar, I think mag-isip-isip muna kayo. Pero marami pa namang ibang places nga na pwede makita rito sa loob ng building na to. At hindi flat yung surface na madadaanan nyo dito pababa at pataas. Parang spaghetti. Dahil
dahil nga man-made cave siya, nakakopya pa rin siya sa talagang cave na natural May cave. mga ilang ilaw kang matatanaw at wala akong natural light na nakita na pumapasok mismo dito sa cave. Kaya nga medyo nakakatakot yung vibe. Ganun yung feeling kasi para akong bumalik sa Star City before. Naalala ko kasi sa Star City yung may mga nananakot sa loob. Hindi ko alam na may biglang lalabas na nananakot at bigla kang gugulatin. Charis! I'm not sure nga guys kung sa Star City yan yung may horror house na ganun o sa boom na boom ko na experience yun. I'm not sure of that. At ang mga electric fans at mga blowers ay all over Ang mga blowers at electric fans ay all over the cave kasi nga para siguro masuplayan ng mas maraming hangin ang loob ng cave. The only sounds that you can hear from the inside are yung sound ng electric fan at ang sound ng pumapatak na tubig. Dahil nga sa pagkakakonstruct nila ng man-made cave, nag-construct na rin sila ng mga man-made pond sa loob para talagang magmukhang natural cave yung iyong pinasok. I'm not sure guys kung nakikita nyo clearly yung surroundings ng cave na pinapakita ko sa inyo dito sa vlog. Pero ako nung nandun, hindi ko masyadong nakikita talaga yung kapaligiran ko dahil dilim ang nakikita ko at mga konting liwanag. May mga stairs din pala dito sa loob ng cave and be careful talaga at watch your steps. At remember ang kasabihang ang taong gipit sa pader kumakapit. Charis! Meron naman kayong pader na pwedeng kapitan para kung magigilid kayo mas safe at hindi kayo madapa at matumba sa loob ng cave. When I was here in the cave, I was not so sure kung paano ako makakalabas dahil hindi ko naman alam kung saan labasan at kung ilang oras pa ba yung aking lalakarin papunta doon sa labasan. May two choices ako when I was here. Either bumalik sa pinanggalingan ko o ipagpatuloy ang aking journey palabas ng cave. Pero I chose to continue my journey and I was able to do it. At ang labasan pala ay dito rin sa mismong floor kung saan ako pumasok. At guys, ready na ako to see and witness yung pinaka-highlight ng building na ito, yung pinakataas ng building kung saan halos tanaw mo ang buong Saraburi at yung mga kabundukan dito sa Saraburi. Kung napapansin nyo guys, nakikita nyo pa sa vlog yung hagdan, yung edge ng hagdan. Dahil ayoko nga lumapit doon dahil feeling ko ay mahuhulog ako from the building. Hindi naman mangyayari pero feeling ko lang dahil nga sobrang taas ng building. So hanggang dito lang mga marit para if you happen to visit Saraburi, don't miss Wat Cheng Khao. Because there's one thing for sure that you will have a very wonderful experience when you come to visit the place. This is your Bulakeñong Gala saying, travel is life, life is travel. Thank you for your continuous support and thank you for all the love that you've been giving to me. I truly appreciate you guys when you watch my vlogs. This is your Bulakeñong Gala saying, I appreciate you all guys. See you here in Thailand.